bilang paggalang sa pagbasa sa salita po ng Diyos. And open your Bible with me to 2 Corinthians chapter 5 verses 1 hanggang 10. Bahagi pa rin po ng ating sermon series na Hard Truth, Loving Warning. 2 Corinthians chapter 5 verses 1 to 10. I invite everyone to please open your Bible. Sabay-sabay po nating basahin ang salita po ng Diyos. 2 Corinthians chapter 5 verses 1 hanggang 10. At kung nahanap na po ninyo, follow along with me as we read together the Word of God. 2 Corinthians chapter 5 verses 1 to 10. For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For in this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling, if indeed by putting it on we may not be found naked. For while we are still in this tent, we groan, being burdened, not that we would be unclothed, but that we would be further clothed, so that what is mortal may be swallowed up by life. He who has prepared us for this very thing is God, who has given us the Spirit as a guarantee. So we are always of good courage. We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord, for we walk by faith, not by sight. Yes, we are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. So whether we are at home or away, we make it our aim to please Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Kayo po'y makakaupo na. Samahan po ninyo ako sa isang maiksing panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, pagpalain mo po ang aming pagsamba. Purihin ang pangalan mo, Panginoon. Katulad po ng aming laging mga panalangin, magligtas po kayo ng mga taong wala pa kay Kristo. And those of us who are already in Christ, build us up in our most holy faith. Address us through the preaching of your word. Make our faith strong through the preaching of your word. Motivate us to please you as our righteous and good judge. Dalangin po namin, linisin mo din kami sa anumang pagkakasala upang nang sa ganun malaya po naming matanggap ang pagtutuwid at ang comfort ng mga salita mo. Matanghal lamang si Kristo na aming Panginoon. Purihin ka sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. At ngayon patuloy po tayong nagpapatuloy sa ating sermon series, Hard Truth, Loving Warning. At ngayong umaga, ang pamagat po ng ating message ay The Judgment Seat of Christ. The Judgment Seat of Christ. Mula po sa 2 Corinthians 5, 1 to 10. Alam niyo po mga kapatid, sa theology ng New Testament, the judgment seat of Christ refers to the judgment that our Lord will render to believers, not to punish them, but to determine their rewards. Tama po ang narinig ninyo, hahatulan pa rin ng Panginoong Hesus ang mga mananampalataya. Meron pa ring paghatol na igagawad po sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kaya lang, meron pong pagkakaiba itong tinatawag na judgment seat of Christ sa judgment na igagawad niya sa mga unbeliever. Ito pong judgment na to, the goal of this judgment is to determine the rewards that we will receive from the Lord. Kaya nga po, ang purpose ng judgment na to is not condemnation. Hindi na tayo hahatulan ng Panginoon para parusahan. Bagkus this judgment seat of Christ is an evaluation of a believer's life and service. Yes, meron pong pagsusulit na gagawin sa atin ng Panginoong Hesus. At ang makatatanggap lamang po ng ganitong klase ng paghatol ay mga mananampalataya, hindi na yung mga unbeliever. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, a different judgment will be rendered to unbelievers. Pero tayo, ito po yung hatol na igagawad sa atin ng Panginoon. At didesisyonan kung karapat dapat ba tayong tumanggap ng gantimpala mula sa Kanya o
o hindi po. Mababasa din natin yan, in fact, sa mga unang kabanata ng 2 Corinthians. Kasi dadaan sa apoy yung ating mga paglilingkod, yung ating mga ginawang pagmi-ministry, yung ating mga buhay. And the Lord will expose the motivation kung bakit natin ginagawa ang ating mga ginagawa bilang mga mananampalataya. On His judgment seat, the Lord will assess our faithfulness, our motives, and our actions. Bagamat hindi natin nababasa yung motivation ng bawat isa kung bakit tayo nandito, hindi natin nakikita sa pamamagitan ng ating mga mata yung faithfulness ng ating mga gawa, pero lahat po ng mga yan ay mailalahad sa araw na yon kapag humarap tayo kay Jesus sa kanyang judgment seat. The purpose of this is to reward the works of believers on the basis of their faithfulness, the purity of their motives, and the quality of their works. Kaya po mahalaga na magkaroon tayo ng mindset na bagamat hindi na tayo hahatulan para parusahan, pero meron pa ring tatanggapin tayong hatol mula kay Jesus. Makatatanggap kaya tayo ng gantimpala mula sa Kanya? O masusunog ang lahat ng ating mga ginawa dito sa lupa kasi hindi naging puro yung ating motivation in serving Him? So ibig sabihin, Pastor, merong mga Kristiyano na yes, papasok sila sa langit. Ligtas sila pero nasunog yung kanilang mga gawa because they are not faithful, because their motivation is not pure. Tama po kayo. They will be saved pero na-burned up lahat ng kanilang mga pagpapagal sapagkat hindi ito naging tapat sa Diyos at hindi naging puro sa Kanyang harapan. This judgment is based on the grace of God and the believer's response to that grace through their actions and service. Clear naman po tayo, hindi po ba? Our salvation is by grace alone, hindi sa pamamagitan ng ating gawa. Maliwanag po sa atin yon. Ang pagpunta sa langit ay sa pamamagitan ng biyaya ng ating Diyos at pananampalataya kay Jesucristo. Pero yung ating mga gantimpala, yung ating mga reward ay sa pamamagitan ng ating mga gawa. Salvation is by grace alone, but rewards are by works. So dito makikita natin yung dynamic ng good works sa buhay ng Kristiyano at yung katotohanan that the Lord saved us by grace alone. Kasi sinasabi ng iba, kung tayo ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan lamang ng Kanyang biyaya at hindi ng gawa, saan sa buhay mo ngayon bilang Kristiyano ang good works? What will motivate you to live a life of good works and faithful service to God through others? I believe dito po sa katotohanan na ito ng judgment seat of Christ na para lang, exclusive lamang para sa mga believer. No, liwanagin natin pag sinabing judgment seat of Christ, it is only for the believers. Ano naman yung tawag sa judgment para sa mga unbeliever? That is the great white throne judgment na mababasa natin sa dulo ng book of Revelation. Now, in our text for today, Paul emphasized the heavenly dwelling that awaits believers as they lived by faith in the present as faithful disciples of the Lord. The immediate context teaches us the display of God's power in the message of the gospel through His servants and ministers. Sa mga talata po nating binasa at maging yung previous chapter, pinakita ni Pablo kung paanong kumilos ang Diyos sa kanilang buhay bilang mga ministro ng Ebanghelyo. Bagamat dumanas sila ng mga pagsubok, bagamat nakaranas sila ng mga persecution, bagamat sila'y mga mahihinang mga lingkod because tao lamang sila. And yet, sa kabila ng kanilang kahinaan, na-display
i-display pa rin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. Bakit? Because the gospel was preached to people. Ginamit pa rin ng Diyos ang mga mahihinang tao para abutin ang mga tao sa ebanghelyo. Ibig sabihin mga kapatid, hindi po nalilimitahan ng Diyos sa kapasidad natin na maglingkod sa Kanya. In fact, hindi po tatanungin ng Diyos kung meron ka bang capacity to serve Him bago Kanya i-enlist sa Kanyang service. Ang totoo nga po niyan, lahat tayo ay walang kakayahan. All of us are not capable to do the ministry of Christ. Kung paano ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya, maging ang ating mga paglilingkod ay sa pamamagitan din ng biyaya at lakas na nagmumula sa Diyos. Kaya nga po, yung mga tatanggapin nating reward from Christ, maging mga yon ay gawa ng Diyos sa atin. Sabi nga ng isang author, the Lord will reward His works in us. Gagantimpalaan ng Diyos ang Kanyang gawa sa ating mga buhay. And that reward will be offered back to God on that day. Kaya nga kung tutuusin, bagamat we need to work for our rewards, pero kung titignan natin, maging ang mga bagay na ito, maging yung gawa natin that will merit the reward of Christ in heaven is because of the grace of God at work in us. Kasi hindi naman tayo capable of really pleasing God or of really serving Him na talagang karapat-dapat sa Kanya dahil sa ating mga kahinaan at dahil sa ating flesh bilang mga tao. Paul made it clear that even though their ministry is full of suffering and pain, they are being sustained by God's power, displayed by the resurrection of Jesus Christ Himself. So may pag-asa si Pablo na kung mamatay man sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos, dahil si Jesus ay muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, meron silang motivation ngayon na ibigay ang lahat sa Diyos. Because even death is not an obstacle to God to accomplish His purpose. Ibig sabihin, namamagasa si Pablo na kung kinakailangan, bubuhayin din kaming muli ng Diyos para maisakatuparan lamang ang Kanyang plano. The plan and purpose of advancing the gospel to all people. And because of this reality, Paul is hopeful that the present afflictions of Christian believers will be outweighed by the glory that awaits us in heaven. Kaya wag po tayong panghinaan ng loob. Yung mga paghihirap po natin, yung mga disappointments natin, yung mga pagsubok natin bilang mga mananampalataya, yung mga pagdurusa natin, yung ating mga doubts and questions toward God, lahat po iyan ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Because the glory that awaits us in heaven will outweigh all the suffering and pain that we have experienced and that we will experience in this present life. Now, our sermon for today focuses on the judgment seat of Christ as motivation for believers to be faithful in their service to Christ and His church. Sa kadahilanan na hahatulan pa rin tayo ng Diyos. Again, hindi para parusahan. Sa kadahilanang hahatulan pa rin tayo ng Diyos sa ating mga gawa. Itong bagay na to, itong katotohanan na to, dapat mag-serve sa atin as our motivation para paghusayan pa natin ang ating mga paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa Kanyang simbahan. The doctrine of the judgment seat of Christ affirms our security in our salvation in Christ. Bagamat tayo'y secured na sa ating kaligtasan, bagamat tayo'y hindi na paparusahan, and yet,
the reality of the judgment seat of Christ, ipinapakita sa atin na kaya nga kayo hahatulan pa sa inyong mga gawa is because your salvation in Christ is already secured. Ibig sabihin, malaya ka ngayon na maglingkod sa Diyos. Kayong kapampangan mo na kailangang mangwenta kitang gagawan mo. Because you are already secured. And that reality frees you now. Pinapalaya ka para talagang magkaroon ng buong kagalakan at katapatan sa paglilingkod kay Kristo. The focus of this judgment is on the believer's stewardship and the rewards that follow faithful service. Nagre-reward po talaga ang Diyos sa mga tapat na paglilingkod na ginagawa ng kanyang mga anak. Lahat po ng mga paglilingkod natin, yung mga paglilingkod man na hindi masyadong obvious sa mata ng tao, o yung mga paglilingkod na very public tulad ng pagtuturo ng salita ng Diyos, lahat po yan ay i-reward ng Diyos. And if the Lord will find us unfaithful, masusunog lang yan. So the judgment seat of Christ, sabi ng isang commentary, the judgment seat of Christ is a pivotal event in the life of every believer, highlighting the importance of living a life that honors God. It is a time of accountability and reward, where the faithfulness of each believer is recognized and rewarded by Christ Himself. Hindi ba isang mahusay na motivation yan sa paglilingkod sa Diyos? Sa paglilingkod sa ministry? Na ang Panginoon natin na nagligtas sa atin, tayo'y Kanyang gagantimpalaan? At yung mga gantimpala na igagawad niya sa atin ay ibabalik din natin sa Kanya kasi karapat dapat siyang paglaanan ng mga reward na pinaghirapan natin dito sa lupa. So tignan po natin ang mga puntos mula sa ating mga talata. Point number 1, tignan po natin ang our hope in our heavenly dwelling. Our hope in our heavenly dwelling. Sabi po ng verses 1 to 5, for we know that if the tent, that is our earthly home, is destroyed, meaning yung ating katawang lupa, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. So in chapter 4, sinabi ni Pablo yung kanilang mga suffering. Na bagamat nagsasuffer sila, nagpapatuloy ang paglaganap ng Ebanghelyo. Ginagamit sila ng Diyos at naipapakita ang kapangyarihan ng Diyos sa kabila ng kanilang mga kahinaan. Kaya nga in verse 1 ng chapter 5, sinabi niya, actually okay lang na masira ang aming mga katawang lupa. Meaning to say, okay lang na mamatay kami in our service to Christ because we have a building from God. Ibig sabihin, papalitan din naman ng Diyos yung ating mga katawan ngayon. Kaya para kay Pablo, actually hindi na mahalaga itong katawang lupa ko na ito. Kung mawala man ang aking katawang lupa in service to Christ, it's all worth it. In verse 2, and verse 3, sabi, for in this tent, in this flesh, no, in this earthly body, in this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling. If indeed by putting it on, we may not be found naked. You see, mga kapatid, ang pag-asa ng Christian life or the hope of the Christian faith is not really the immortality of the soul. It is the resurrection of our bodies. Kaya tanggalin na po natin sa ating mga kaisipan na kapag purong ano lang tayo, purong espiritu. Kasi yung katubusan o yung kaganapan po ng ating kaligtasan ay kasama din ang ating mga pisikal na katawan. Kaya nga merong resurrection of the dead, na kung saan gagawing perfect ng Diyos ang ating mga katawan ngayon. They will be glorified. We will be resurrected just like the Lord Jesus Christ. Yun ang pag-asa ni Pablo.
Yun ang motivation niya, kaya hindi siya takot eh. Kaya hindi niya masyadong iniisip yung kanyang sariling katawan o yung kanyang sariling buhay. Kasi alam niya, God has prepared a building for him, yung kanyang glorified body na hindi na masisira, mawawasak, o mamamatay. Verse 4 and 5, for while we are still in this tent, we groan, being burdened, not that we would be unclothed, but that we would be further clothed, so that what is mortal may be swallowed up by life. Verse 5, He who has prepared us for this very thing is God, who has given us the Spirit as a guarantee. So ano yung assurance mo? Na you will be glorified, that you will receive a glorified, resurrected bodies, yung perpektong katawan na hindi na mamamatay, nagkakasakit at nagkakasala. Sabi ni Pablo, the guarantee is the Holy Spirit na nananahan sa mga believer. Yun yung down payment bilang patunay na tutuparin at gaganapin ng Diyos ang kanyang pangako sa atin. So in the midst of trials in the ministry, Paul expressed his hope in the eternal dwelling of believers in the heavens. Yan talaga yung motivation ni Pablo, na nais din niyang tanggapin at maging motivation ng kanyang mga sinulatan, ng mga mambabasa ng kanyang liham. According to Paul, this building was made by God, signifying its eternal nature. Hindi siya panglupa, hindi siya temporal, mananatili siya magpakailanman. Kung paano ang Panginoong Yesus ay namatay na minsan lamang, and then He was resurrected, at hindi na kailanman mamamatay, ganun din ang naghihintay sa atin sa muling pagbabalik ni Jesus. Yan ang pag-asa ni Pablo, at yan din ang pag-asa ng bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya. The Apostle Paul anchored his hope on this truth as he experienced trials of every sort. Oo nga naman, no? Kung isa kang tapat na lingkod ng Diyos, kung ang pag-uusapan ay ang katapatan, wala na sigurong papantay kay Pablo. Lahat ng mga paghihirap at pagdurusa ay dinanas niya dahil tapat siya kay Kristo. Anong motivation kaya ang pwedeng mag-sustain sa kanya para magpatuloy sa ganong level ng paglilingkod, pero yung tinatanggap niya ay mga pagdurusa dito sa lupa na ito, kung hindi ang katotohanan na to, that the Lord will transform His body. And tayo din mga kapatid, ito rin po yung ating pag-asa na dapat nating panghawakan. At ito yung pag-asa, ito yung katotohanan na kung saan dapat nating itanim ng malalim ang ating mga buhay. Sapagkat ito po ang naghihintay sa atin. Again, sabi ng isang commentary, believers have the assurance of an eternal dwelling with God, a building from God that is not subject to decay or destruction. This hope should provide believers, this hope should provide comfort and motivation in our daily lives. Kapag meron kang sakit sa lupang katawan mo, di ba? Bakit ka nagkakasakit? You know that there's something wrong in your body. Bakit ganon? Kasi alam mo na yun yung nagpapaalala sa iyo that your body in the present is not your eternal body. Nagpapakita sa iyo na temporal lamang yan. Pero merong paparating na katawan. Ikaw din naman yon. Ikaw pa rin yon bilang isang individual na tao. Pero the Lord will transform our bodies like the body of Christ. Pastor, what exactly is that body? Anong itsura nun? Hindi ko po alam. Ang alam ko lang, it will be a glorious body. It will be a glorified body.
So our hope is not on our earthly dwelling, which is our decaying bodies, but in the eternal building prepared for us by God in heaven. And yung building na sinasabi po dito, referring, I believe, doon sa katawan na igagawa o ibibigay sa atin ng Diyos on that day. And the truth of the temporary nature of our earthly existence and the truth of our eternal dwelling should influence how we view our lives and ministry in the present. Dahil ito ang naghihintay sa iyo, dahil ito ang patutunguhan mo, dahil merong pagsusulit na gagawin ka sa harapan ni Kristo, dahil merong paghatol pa rin na igagawad sa iyo si Kristo, ang mga katotohanan na to dapat diktahan ang ating kaisipan ngayon bilang mga mananampalataya. Ibig sabihin, itong katotohanan na to ang mag-shape dapat ng ating mga pananaw sa buhay, ng ating pananaw sa ministry, ng ating pananaw sa simbahan. Kasi, ito yung inihanda ng Diyos para po sa atin. Ibig sabihin, kung alam mo at kung naniniwala ka na pupunta ka sa langit, dapat ang buhay mo ngayon ay isang buhay na consistent sa buhay ng mga pupunta sa langit. In other words, mas lalo mo dapat nagiging kawangis si Kristo habang hinihintay mo ang pag-asa na yon sa kanyang muling pagbabalik. So Paul compared our present earthly existence to tents, no, mga tent, which are fragile and temporary. Yun yung image na ibinigay niya para i-communicate sa kanyang mga mambabasa na hindi yan ang inyong totoong tahanan. Isang tent lamang yan, temporary shelter. Look forward to your eternal home in heaven. Look forward to your glorified bodies in heaven. So Paul wants his readers to focus on eternal values rather than on earthly comfort. Pero syempre, mas madali yun, ano? Mas gusto natin na meron tayong earthly comfort now. Ayaw natin ang nahihirapan. Ayaw natin ang nagdurusa. That is understandable. Pero we cannot escape it, mga kapatid. Reality ng fallen world na to, na meron talagang mga suffering, at meron talagang mga persecution, meron talagang pagdurusa sa buhay na ito. Kaya nga sinasabi ni Pablo, huwag kayong tumingin dito sa pangsamantala lamang. Look forward to what is eternal. Look forward to your eternal destination. And Paul wants to anchor our hope on our eternal destination, the renewal and glorification of our bodies. Kaya nga, parang konting trivia lang. Well, hindi naman trivia. Di ba recently lang naman nauso yung cremation ng mga patay? Pero kung titignan natin ang kasaysayan ng Christianity, yung mga Christian talaga, they do not believe in cremation. Talagang nililibing nila yung katawan sa lupa. Meron pong teaching behind that. Kasi yung paglibing ng katawan sa lupa ay pag-look forward na kapag Kristiyano yung namatay, bubuhayin siyang muli ng Panginoong Hesus. Now, don't get me wrong. Hindi naman po kasalanan ang magpa-cremate. No, don't get me wrong. And we are hindi natin kinukondem yung mga Kristiyano na pinili nilang i-cremate yung kanilang mga mahal sa buhay o kaya sila pag namatay, hindi naman po yun kasalanan. Ang sinasabi ko lang, maging yung paglilibing ay merong basis sa ating pananampalataya. Kasi naniniwala tayo na muling bubuhayin ng Diyos ang ating mga katawang lupa. Now, hindi ko po sinasabing huwag kayong
I'm not here to dictate kung paano nyo gagawin yon, no? Whether you will be cremated or magpapalibing kayo. Wala po akong say doon. Ang sinasabi ko lang, maging ang bagay na yon para sa mga mananampalataya ay may basihan sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi yun talaga ang ating ultimate hope. Paano, pastor, pag cremate yung Kristiyano? No problem, kaya pa rin siyang buhayin ni Lord. Walang imposible kay Lord. Pero yun kasi ang ating pag-asa. At yun ang motivation ni Pablo sa kanyang paglilingkod, sa kabila ng kanyang mga paghihirap. Kaya nga po, our groaning in this present dwelling in our mortal bodies is an indication of our longing for the ultimate and final redemption of our bodies in our glorification at the return of Christ. Yung groaning dito, no? The idea is that of isang babae na nagle-labor. Di ba, pag nagle-labor ang isang babae, napakasakit. At kapag naipanganak na, naisilang na yung kanyang sanggol, sabi ng mga parents, sabi ng mga magulang, parang na-outweigh nung baby yung sakit ng kanyang labor. And ito yung picture na pinresent ni Pablo. Ibig sabihin, yung ating mga sufferings in this life ay parang groanings ng isang woman in labor. As we look forward to the birth of that glorious hope, yung katubusan ng ating mga katawan. We groan presently like a woman in labor as we await our final redemption. Again, sabi ng isang commentary, the Holy Spirit is given as a pledge, providing believers with assurance and confidence in their salvation and future inheritance. God has a specific purpose for each believer, and He actively prepares us for this purpose through the work of the Holy Spirit. As we move closer and closer to that day, habang mas lalo tayong pinalalago ng Panginoon sa ating pananampalataya, habang mas nag-grow tayo sa ating pagkakilala kay Jesus, mas lalong binibigyan tayo ng assurance ng Diyos sa katotohanan na ito. Mas lalo nating nare-realize na totoo ang ating pag-asa on that inheritance that we will receive from God. So that is point number 1. Tignan naman po natin yung ating pangalawang puntos, our faith in our heavenly Lord. Our faith in our heavenly Lord. Sabi po ng verses 6 to 8, sabi ni Pablo, so we are always of good courage. We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. Ito yung paborito natin. We walk by faith, not by sight. So anong sinasabi niya? Ngayon, hindi pa natin nai-imagine kung ano yung itsura talaga nung naghihintay sa atin. Ngayon, hindi pa talaga natin alam. We cannot even imagine it properly. Ano ba yung katawan na inihanda sa atin ng Panginoon? Pero totoo yun na mangyayari. That's why we lived by faith, not by sight. In other words, we apprehend that truth by faith. Verse 8, yes, we are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. Anong ibig sabihin ni Pablo dyan? Alam niyo po, while we are still in our earthly bodies, the Lord is calling us to a life of faith. Kasi hindi pa natin talaga nakikita Hindi nga natin na-witness yung muling pagkabuhay ni Jesus, pero naniniwala tayo na muli siyang nabuhay. Bakit? Because we have faith in Him. We have faith that what is written in this book is true and reliable. Kaya nga, anong sabi ng talata?
We lived by faith, not by sight. At yun din naman ang definition ng faith in Hebrews, hindi po ba? Faith is the conviction, is the hope of the things that is not yet seen. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Pero kaya tayo na merong pananampalataya ay dahil din naman sa gawa ng Diyos, dahil din sa kanyang pagkilos, dahil din sa kanyang habag at biyaya. So the Apostle Paul made it clear in these next verses that the Christian life is a life of faith. Tinatawag po talaga tayo ng Diyos, mga kapatid, para magtiwala at laging manampalataya sa Kanya araw-araw. The Christian life is a everyday call to faith. At yung pananampalataya po na yon ang magsusustain sa atin as we await that heavenly body. We have faith in God that He will bring us to our heavenly home. And we have faith in Him while we are waiting for the fulfillment of His promise. Kasi, di ba, yung sabi ng iba, yung pinaka mahirap daw na gawin ng isang tao ay yung maghintay. Di ba, naranasan nyo na yon, meron kayong commit up sa McDo, na isang oras ng late, wala pa din siya. Mahirap talagang maghintay. Tayo din mga kapatid, naghihintay tayo sa katuparan ng mga pangako ng Diyos sa atin, sa kaganapan ng ating katubusan. Pero nakakapaghintay tayo because of our faith in God and in His promises. At patuloy tayong sinusustain ng Diyos sa pananampalataya na yon. Ibig sabihin mga kapatid, araw-araw pinalalakas ng Diyos ang ating pananampalataya. And tayo din, merong responsibilidad na palakasin ang ating pananampalataya. Kinakailangan nating mas lalong nakikilala ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Pinapalakas natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga panalangin sa Kanya, sa ating mga pagdalo sa pananambahan, sa pakikinig ng pagtuturo ng Kanyang salita. Lahat ng mga bagay na ito ay dinisenyo po ng Diyos para palakasin ang ating pananampalataya. Kasi ang ating pananampalataya ang Kanyang instrumento upang araw-araw tayong tumingin at upang araw-araw tayong umasa na gagawin niya ang Kanyang mga pangako sa atin. Kaya naman po, sabi ni Pablo in verses 6 to 8, the source of Christian courage, according to verses 6 to 8, is our faith in the reality of our heavenly inheritance. Imagine, sabi ko nga po kanina, paano nahaharap ni Pablo yung mga pagdurusa na yon? Hindi lang siya basta nagdurusa, inaaway siya ng mga tao. Pinipersecute siya ng mga unbeliever. Gusto siyang patayin, gusto siyang saktan. Pero saan nagmumula yung tapang na yon? Saan galing yung kanyang tapang na sa kabila ng mga pagbabanta sa kanyang buhay, matapang pa rin niyang itinuturo at ipinapangaral ang ebanghelyo? Ang katapangan ng mga mananampalataya, ang courage ng mga Christian ay mula sa katotohanan na meron tayong heavenly inheritance. Meron tayong mana na tatanggapin mula sa langit mismo. And although we groan and we struggle because of our longing to be with the Lord, our faith in God's promise is what sustains us in the present. Let me repeat. Our faith in God's promise is what sustains us in the present. Kaya mahalaga yung ating pananampalataya. Kaya mahalaga din po na pinapatatag natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Sabi po ni Dr. Thomas Constable,
We need never despair, therefore, when we walk by faith, believing that God has revealed what He has in store for us. Nevertheless, the fact that we now walk by faith and not by sight reminds us that the fellowship that we enjoy with the Lord now, while genuine, is inferior to what we will experience in the future. Ibig sabihin, kapag nakita na natin ng Diyos, kapag nakita na natin si Jesus, yung fellowship natin sa Kanya in heaven ay mas intimate, mas totoo, at mas makahulugan kesa sa relationship natin sa Kanya ngayon. Bagamat totoo yung ating relationship sa Kanya ngayon, bagamat totoo that we can fellowship with Him ngayon, pero dahil hindi pa natin siya nakikita, dahil we still lived by faith and not by sight, mas makahulugan yung paparating na pakikipag-fellowship natin sa Kanya kesa ngayon. That's why our life in the present must be characterized by faith. We learn to live beyond what our physical eyes can see by focusing on our heavenly destination. And yun nga naman ang ibig sabihin ng pananampalataya. Kasi kung nakikita na ng iyong mga physical na mata, kung nahahawakan na ng iyong mga kamay, ano pang silbi ng pananampalataya? Kaya nga yun po ang ating pagkatawag sa Diyos in the present. Sa kasalukuyan, tinatawag tayo ng Diyos na manampalataya sa Kanyang mga salita, maniwala sa Kanyang mga pangako, habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ni Hesukristo. Sabi again ng isang commentary, the emphasis on faith over sight is a call to trust in God's promises and His unseen work in the world. This aligns with Jesus' teaching in John chapter 20, verse 29, where He blesses those who believe without seeing. Remember Thomas? Diba? Sabi niya, maniniwala lang ako kapag nakita ko na muli siyang nabuhay. Kapag naipasok ko na yung aking mga kamay sa kanyang mga sugat. Nagpakita nga si Jesus sa kanya, di ba? Hindi naman nagalit si Jesus dahil nagduda siya. Pero anong sabi ni Jesus? Mapalad ka dahil naniwala ka nung nakita mo ang ebidensya. Pero mas mapalad ang mga naniwala kahit hindi nila nakita. At sino yung tinutukoy ni Jesus doon? Tayo, mga kapatid. Mas mapalad tayo kesa sa mga apostol. Mas mapalad tayo kesa kay Tomas. Bakit? Kasi naniwala tayo na si Jesus ang Mesyas at siya'y muling nabuhay sa mga patay kahit hindi natin nakita sa ating mga mata. And alam niyo po, that is what it means to have faith in God's word and God's promise. Let me continue reading this comment. Sabi, the Apostle Paul, who wrote 2 Corinthians, often faced challenges and persecutions that required him to rely on faith rather than visible success or comfort. Kung ating titignan, if we will assess the ministry of Paul by the standard of the world or by the standard of the contemporary church, ano ba yung sinasabi ng mga tao para sabihin nila na successful ang isang ministry? Normally, numbers, budget, and the facility. Masama ba yon? Hindi po. Masama ba na madami tayo? Hindi po. Masama ba that we have a budget, a substantial budget? Hindi po. Masama ba na meron tayong facility na air-conditioned?
Hindi po. All of those things are a blessings from the Lord. However, medyo there's something wrong. Kapag yun na lamang ang tinitignan nating sukatan ng tagumpay ng isang ministry o ng isang simbahan. Bakit po ganun? Kasi si Pablo, naging successful ba siya sa standard ng mundo when he followed the calling of the Lord to become an apostle? Ang tindi nga ng kanyang give up na buhay, di ba? He has a promising career in Judaism. Successful siya na Pharisee. Pero nung sumunod siya kay Kristo, persecution coming from all sides ang naranasan niya. Dahil doon, natuto siyang magtiwala sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, mas matututunan nating magtiwala sa Diyos when everything or when many things in our lives is not going well. Imagine kung ang lahat sa buhay mo okay. Wala kang struggle, wala kang pagdududa, wala kang pagsubok. Madaling tumalikod sa Diyos at magtiwala na lang sa sarili nating kakayahan. Pero alam nyo, mas nagiging matatag ang pananampalataya, mas nagiging matatag kang Kristiyano, mas nagiging malalim ang relasyon mo sa Diyos kapag dumaranas ka ng mga pagsubok. Kasi sa mga pagsubok, mas natututo kang umasa lamang kay Kristo. Not only in life, but in the ministry, mga kapatid, ganun ang pagkilos ng Diyos. At kung titignan natin ang ating kakayahan bilang isang katawan, we are not capable of doing the work the Lord has entrusted to us. Pero yun nga ang ibig sabihin ng pananampalataya, hindi po ba? Ang umasa sa Diyos at hindi sa ating mga sarili. This reliance on the unseen is a hallmark of the Christian hope. Looking forward to the eternal and not just the temporal. And point number 3 and last, our aim in our heavenly reward. Sabi po ng verses 9 and 10, so whether we are at home or away, we make it our aim to please God. Sa ibang translation, we make it our goal to please God. Anong sabi? Ang ganda ng sinabi ng verse 9. Sabi niya, so whether we are at home or away, ibig sabihin, whether nasa langit na kami, sabi ni Pablo, o nandito pa sa lupa na dumaranas ng mga pagsubok, whether in the heavens or on earth, isa lang ang kanyang goal sa buhay. Ano yon? To please God. Bakit yun lang ang kanyang aim? Bakit yun lamang ang kanyang goal? Sabi ng verse 10, take note the word for. Ibig sabihin, yung reason ng verse 9 is found in verse 10. Verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Kaya pala gusto ni Pablo na ang maging goal niya is to please God because he will appear before the judgment seat of Christ. At kung totoo yun, and I believe it is true, that we will appear before the judgment seat of Christ, ano ngayon ang tugon mo? Live a life that is pleasing to the Lord. Pastor, ano po ba yung mga bagay na nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos? You have your Bible, hindi po ba? Read your Bible and you will find what is pleasing in the Lord. Ang point lang, we aim to please God because we will appear before the judgment seat of Christ. At pagpapatuloy ng verse 10, so that
Each one may receive what is due for what he has done in the body, in the present life, whether good or evil. Yun na yung i-reward ng Panginoon. Lahat ng mga ginawa mo in this life, whether good or evil, sabi ni Pablo, it will be justly compensated by God. Depende na lang kung anong klaseng reward ang tatanggapin mo. Ang point lang na sinasabi ni Pablo, because of the reality of the judgment seat of Christ, mamuhay kayo na ang tanging layunin ninyo ay magbigay ng tuwa at luwalhati sa Panginoon. As we live by faith and not by sight, we must make it our goal to please the Lord on earth as it is in heaven. And verse 10 is the reason on why we must please God, because we will appear before the judgment seat of Christ. At ayon po kay Pablo, the primary goal of the believer is to please God. Minsan nga, na-amaze ako sa mga Kristiyano, no? Ang tagal na nilang Kristiyano, pero minsan magtatanong pa rin sila, Pastor, ano po ba yung kalooban ng Diyos sa buhay ko? Pero in verse 10, in verse 9, ang linaw naman, hindi ba? Ang kalooban ng Diyos sa buhay mo is to please Him. Basahin mo na lang ang Bible mo para makita mo yung mga bagay that will please the Lord. Pero ang goal ng buhay ng isang Kristiyano, whether in heaven or on earth, is to be pleasing to God. Our entire existence on this planet must be devoted in pleasing the Lord. This desire or goal to please God is rooted in the reality that we are now a new creation in Christ, as mentioned in 2 Corinthians 5:17. At yung konteksto ng buong chapter 5 ay naka-align pa rin sa katotohanan na yon. We please the Lord because we have now a new nature. Dapat naman na consistent ang goal mo doon sa katotohanan na meron ka ng bagong nature, hindi ba? Na born again ka na. Isa ka ng Kristiyano, therefore, ang mga pananaw mo sa buhay, ang mga goal mo sa buhay, ang mga pangarap mo dapat consistent sa katotohanan na ikaw ay isa ng bagong nilalang kay Kristo. And the coming judgment of Christ to the believers, to determine their rewards, is the motivation to live a life that is pleasing to the Lord. Mabuti po ang Diyos, mga kapatid. At sa kanyang kabutihan, hindi niya lang po tayo iniligtas sa ating mga kasalanan. Gagantimpalaan pa niya ang ating mga pagpapagal. I mean, kung ako yung tatanungin niyo, sapat na iniligtas niya ako mula sa kaparusahan. Pero to reward my effort, to reward our labor, napakabuti talaga ng ating Panginoon. I mean, di ba sapat ng pagpapala na tayo'y ligtas? Pero merong gantimpala na tatanggapin tayo mula sa Kanya? There's really something wrong kapag hindi pa natin maibigay ng lubos at tama at buo ang ating mga buhay sa paglilingkod at pagbibigay ng tuwa sa Kanya kasi napakabuti ng Diyos sa atin. All of us must appear before the throne of Christ in heaven for the accounting of our works as Christians. Meron pong accounting na mangyayari. Tayo, na mga Kristiyano, haharap pa din tayo kay Kristo. Let me close. Our appearance before the judgment seat of Christ should motivate us to take our Christian life seriously.
Ito na yung, ano na mga kapatid, no? Maging all out na tayo. Alam ko, seryoso po kayo sa inyong pananampalataya, pero let us become more serious and more devoted to our Christian life. And we must make it our goal to be pleasing in God in our works, words, and way of service to our brothers and sisters. Bakit po? Ano yung motivation ni Pablo? Sabi ng verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Siyempre, lahat tayo gusto ng reward. At reward na madami. Hindi para magmayabang sa kapwa Kristiyano upang nang sa ganon, mainam yung reward natin na yun na igagawad at iaalay din kay Kristo. That's why we need to work on that. At yung ating assurance at ang ating pag-asa, secured na kasi tayo sa ating kaligtasan kay Kristo. Tayo po yung manalangin. Amang banal, salamat po sa inyong mga pagtuturo sa amin. Pinupuri po namin kayo at niluluwalhati, purihin ang dakilang pangalan mo, O Diyos. Maluwalhati po nawa kayo sa aming mga buhay as we make it our goal to please you continually as our Lord and Savior. Purihin ka, ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen and amen.